Pagkatapos mong gawin, after 28 minutes, karga mo sa sasakyan, tatakbo yung sasakyan. Matinig yung makina, ang ganda ng takbo niya. Thank you po. So ito po yung aming machine. Gumagana siya. Kahapon kasi pinagtanong niya, dapat daw may video. So ito po yun. Hindi namin madadala dito yung machine kasi sobrang laki. So makikita niyo po, ito yung operator, ito yung machine. Hello sir. Congratulations po that sa presentation po ninyo. Thank you. It is an example of a bi-circular economy. Tapos very strong po yung commercial value nitong niyo po, presentation. However sir, yung sinasabi po ninyo na 80 pesos to 100 pesos per liter, tama po ba sir? Yan po yung current presyo ng diesel natin ngayon. Yeah. Kung dito natin gagawin, 8 pesos per liter lang. Does that cost include po yung mga methanol, yung mga catalyst mo ninyo? Kasama ko. Included po yung salary ng isang tao, yung logistics, yung cost ng utilities, tsaka yung cost ng konting chemicals. At pinili po namin yung mga chemicals na available sa atin. So, 8 pesos per liter. So, kung meron tayong project na 20 diesel, naibalik po natin yung presyo ng ating green fuel. Yung panahon ng 1960s, 1970, yun yung presyo ng diesel ng panahon na yun, 20 pesos per liter. At sigurado ko, maraming matutuwang driver. Tama po. Patok po ito sa transport sector. Yung tanong po sir, like, how many used oil? Doon po sa isang niyo po, sa pinasa dito po. Ilan pong ang kailangan dyan? Kasi ang worry natin sir is yung source ng later on. Kapag yung large scale na yung source po ng raw mats. 100% yield po siya. So 500 kilograms na used cooking oil is 100 kilograms na 500 kilograms din na biodiesel. Yung related to dun sa source, marami yung mga multinational. Ayon na sa end research, meron tayong mga 15 million metric tons na ginagamit dito sa Pilipinas. That's a data 2021. So yung 15 million metric tons na yan, siguro kahit kalahati lang ma-recover natin. Katulad ng ginagawa nila sa Bacoor City. Meron silang legislation na yung sentro, kinukolekta bawat community lahat ng used cooking oil. Kasi lagi binabaha yung lugar nila. At ang dahilan, dahil sa cooking oil na tinatapon sa kanal. So kung marirecover natin ito, ano ang tulong dito sa ating economy, importation ng diesel, tsaka pollution. Sir, na-commercialize na po? May initial commercialization, may mga gumagamit na kasi ang daming interesado halimbawa yung tabaking, halimbawa yung labis charon, ang dami nilang used cooking oil, yung Sheptonis popcorn, ang dami nilang cooking oil. So ngayon, lahat ng cooking oil nila, i-convert nila 100% to biodiesel. Libre na yung diesel ng kanilang delivery vans. Yeah, I wonder sir, like, kasi in your presentation, it seems like, ano po siya, dapat binibili nila lahat ng mga feel dito sa transport sector kasi ang mura. What keeps you, or what prevents you from going to a large-scale commercialization? Magandang question yan. Nagsimula na po kami kasi maraming interesado. Halimbawa yung Eco Oil. Yung Eco Oil, meron silang sariling planta, lumang planta. Ang cost ng production nila is 120 pesos per liter. So mas mahal yung biodiesel compare sa diesel. So nagpagawa sila sa amin ng 40,000 liter capacity sa San Rafael, Bulacan. Ginagawa po namin yun ngayon. Gumawa sila ng maliit na unit, sinubukan nila, gumagana. Ginamit nila sa kanilang panghalo sa Eco Oil at sa P-Oil. So nakapasa sila sa standard ng DOE.
So ngayon ginagamit nila, nag-scale up sila into 40,000 liter. Sir, one last question. Pwede po bang mixed oil? Like, for example, yung coconut oil, nababago po ba yung quality ng biodiesel? Pure na, for example, they're just using used cooking oil, tapos ba siya, alam niyo yung quality niya. What if dinagdagan ng mga ibang different kinds of other used oil? Cooking oil, ibang klase of oil. Usually po, basta po merong biodiesel yung diesel, it's always better than a regular diesel po. Kaya mas malinis siya, tsaka mas mataas yung setting rating. But usually animal oil has a higher setting rating than using coconut diesel. We will be having problem with source if we will be using the animal oil. Actually, meron po kaming client currently, Ramcar, and they're using KFC Philippines for tallow to produce biodiesel. So marami pong gumagamit ngayon ng aming reactor kasi nakita nila kaagad yung importance. Tapos ang dami nilang used cooking oil. So, to cite you one example, yung Okada, meron silang 5,000 liters of oil. Nagbabayad sila ng disposal fee para lang ito i-treat, i-neutralize ng chemical at ibaon sa lupa. Samantalang yung 5,000 liters na yun, equivalent yun to 5,000 liters of biodiesel. So, ganun kaganda. Nasusort natin yung environmental problem. Tapos, nakakagawa tayo ng useful resources na pwedeng makaresolve to another energy crisis problem. Sir, super last. Many have attempted to explore biodiesel using mga surlong, nag-fail kasi yun in terms of scalability. Tingin niyo sir, anong kulang doon? Bakit nag-fail sila? Kasi nandiyan na rin po yan, innovator po yan. Sige. Doon sa aming illustration, medyo chemical process kasi ito eh. Doon sa chemical process, hinahati niya yung mahabang molecule ng machine into 3 molecule. Tapos yung 3 molecule na yun, nilalagyan niya ng 2 oxygen. Yun ang reason bakit mas maganda ang biodiesel compare sa diesel. Meron siyang 2 oxygen sa dulo. So yung 2 oxygen na to, ito yung nagpapataas ng cellulose rating. At based sa experience namin, tsaka sa experience ng client namin, pag galing sa plant oil, umaabot ng 70% yung setting rating. Ito yung equivalent sa octane rating ng gasoline. So pag galing sa animal oil, tulad ng talong, mapans, lapit chicharon, bacon oil ng Wendy's, umaabot ng 95% ang setting rating. Tandaan mo natin, ang regular diesel, 44% lang siya. So, masyadong maliit yung yung setting rating. So, yun ang reason bakit dinagdagan ng 3% ng DOE yung ating diesel. So, from Euro 2, dinagdagan ng 3% na biodiesel, naging Euro 4. Pero yung output po namin, umaabot ng Euro 6. Tsaka to add po yung oil process po ng biodiesel kaya siya nag-fail dahil sa high free fatty acids and phenolics. So, yung oil biodiesel po kapag nagiging sabon siya. Kaya yung bagong process po kahit up to 3% free fatty acids. I wonder bakit siya nagkaroon ng saponification at unless gumagamit sila ng sodium hydroxide or potassium hydroxide. So, in the presence of water, nagkakaroon ng saponification. Pag halimbawa walang tubig, trans-esterification reaction. So, this is a new idea, CRT, trans-esterification reaction. So, nung nalaman ito ng thesis advisor ko sa Australia, pinapatent namin kaagad. Kasi this is a unique process na tayo lang Pinoy ang meron. May mga client kaming Swiss, may mga client kaming Austria. Tapos hanggang ngayon, for 20 years, gumagana yung machine na una kong ginawa sa Melbourne, Australia. So yung mga mahahabang bases doon, hanggang ngayon, since 2004,
biodiesel natin ang ginagamit. Sir, in terms of combustion niya, kasi di ba pag we are using diesel, we are parang sinacheck natin ang mga 12 carbons and above or 16 carbons and above. Kaya gusto natin yung octane kasi wala Correct. carbon. Yes. During yung sa breakage niya, paano po na-enhance ng oil na yun? Aside sa nabanggit mo yung esterification, ang inaano, sir, can we, pwede ba po ba natin i-enhance more yung, sir, yung process na yun? Actually, itong process namin, CRD and Biotechnologies Transesterification process, na-optimize namin yung biodiesel. So, alkane siya na may oxygen sa dulo, kaya ang tawag sa kanya ester. Coconut methyl ester kung galing sa coconut. So, tandaan natin, yung oxygen na yun, yun yung nagpapaganda ng cell tenuity. So, di ba meron tayong 3 elements of fire? Ang isang material, combustible material, kung meron mang heat, kung meron mang air o oxygen, so nakumpleto yan ng biodiesel. So, pag halimbawa ginamit natin ang biodiesel sa isang makina, pag tinanggal mo yung air cleaner, hindi natatakbo ang diesel. Pero ang biodiesel, tatakbo pa rin kasi may sarili siyang oxygen. So yung oxygen na to, ito yung nagpaganda sa buhay. Saka po lubricant siya, kaya nakakanin siya ng engine pag pinasok po siya sa diesel engine. We have 38 seconds left. Kindly wrap the conversation. Thank you very much. Okay. Last question. Thank you for a clear process